kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman, panibago na namang makabalbalan ng ibang kampo ang ating pauusapan mga kababayan. And of course, wala lang mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, nagbabalik at saka mag-ingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. At syempre, kilala nyo rin si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. At saka kilala nyo rin na nangungurot po ng mga may utak virus, tsaka yung mga ok-ok dyan, at saka yung mga may ayaw ho sa gobyerno natin mga kababayan, yung mga anti-government or ang salot ng lipunan. So, kumusta ang lahat mga kababayan? Kumusta po? Alam nyo, narinig nyo na ba ang balita mga kababayan? Merong kumalat ho ngayon na na meron daw senador na may sakit. Medyo malubha mga kababayan, at saka yung sakit niya mga kababayan, transferable. Yung sakit niya, transferable. At saka i-guess nyo mga kababayan, kung kilala nyo na ho kung sino, at saka i-comment naman ho sa baba. I-comment sa baba mga kababayan kung sino hong senador na may sakit ngayon. At saka while kayo nag-comment sa baba mga kababayan, paki-like naman ang ating video. Paki-like naman, malaking tulong ho yan mga kababayan. Sana ho, every time na mayroong balita si Sir Ivan, automatic na tayong mag-like mga kababayan. Okay, automatic na sana. So ngayon mga kababayan, bago tayo pumunta dun sa balita na may sakit yung senador, babalikan lang muna natin mga kababayan ito hong balita yung tungkol kay Dr. Yomol. Kasi maraming nang bapatikos kay Sir Ivan mga kababayan, bakit ko daw sinuportahan yung sabi na yung suspect daw yung killer. Kasi mga kababayan, hindi naman kasi nila kilala ho si Dr. Yomol. Ngayon, I did my research nga dahil nga sa ibang mga impormasyon na naglabasan mga kababayan, pinagtagpi-tagpi ko lahat, pati yung mga FB live niya ho, at saka sa mga impormasyon rin na nakita ko doon sa nakita ko sa mga posto ni Madam Maharlika. So doon ko nalaman mga kababayan, magkaibigan pala at saka nakasama pala noon si Madam Maharlika at saka si Dr. Yomol mga kababayan. At saka aside pa ho sa mga informasyon ho ni Madam Maharlika, meron ding mga nagsabi kay Sir Ivan, malapit po ni Dr. Yomol. Malapit po! Yes, malapit ho ni Dr. Yomol. Nag-message rin sila sa akin. At saka kasama nyo mga kababayan, kasama nyo ho na viewers. Kasi alam nyo, nalalaman rin ni Sir Ivan mga kababayan na yung yung clinic ho ni Dr. Yomol ay hindi na ho binigyan ng lisensya or permit. Kasi daw, syempre dahil nga sa nagka-problema mga kababayan, dahil marami ho sa mga libel case, mga 76 yata yun lahat, 76 lahat yung libel case. At sa ngayon, alam niyo mga kababayan, yung mga tao na instead ho magpupunta doon sa mga hospital, doon na ho nagpupunta kay Dr. Yomol. Bakit? Si Dr. Yomol mga kababayan nanggagamot ho ng libre. Hindi nyo ba alam yan? Ngayon yun na nalaman, si Dr. Yomol mga kababayan, napakabait ho niyan. Napakabait talaga Kasi alam nyo ba, kabaliktaran ho ang mga pinagsasabi ho dyan sa mga dilawan. Maraming nagalit kay Sir Ivan. Kaya nga sinabi ko kahapon mga kababayan, nilinaw ko bago ko sinabi yun na alam ko na marami hong magagalit dito or hindi mag-a-agree kay Sir Ivan kapag sabihin ko nga nagiging hero ho dito si Dr. Yomol. Pero mas marami rin ang mag-a-agree kay Sir Ivan na hero ho ang ginawa ni Dr. Yomol. Kasi wala naman siyang choice talaga mga kababayan sa sitwasyon niya, wala na talagang choice Talagang binalansi ko lahat saka inintindi ko ho. Nagiging desperate moves ang kanyang ginawa mga kababayan. Bakit? Siyempre kung hindi niya ginawa yung pagpatay kay Mayor Furigay, malamang siya na ho ang paglalamayan ngayon mga kababayan. Malamang siya na ho ang paglalamayan. Bakit? Siyempre tatlong beses na nga siyang pinagtangkaan na inambush or hindi pinagtangkaan, talagang inambush siya mga kababayan. At saka magkailang beses na ho siya pinagbubugbog at saka pinagtitira ho ng mga yung mga nasasangkot nga sa drogas mga kababayan, yung mga kabulustagang ginawa dyan sa basilan. Kaya lang mga kababayan, ako po'y hangang-hanga kay Dr. Yomol sa ginawa niya ho. Alam niyo ang ginawa niya mga kababayan?
sa mga movies lang ho yan natin nakikita. Very rare na tao ang ang gumawa ng ganyan mga kababayan. Hindi na niya ho inisip ang kanyang kapakanan para lang ho maligtas ho sa mga sa mga drogas or sa mga yung mga pangit na mga kababayan, mga gawain, yung mga kabataan at saka lahat ng mga tao sa Basilan mga kababayan sa lugar ho ni Dr. Yumol. So tingnan nyo ho kung sino ho ang mabait dito. Ma-analyze nyo naman mga dilawan, ma-analyze nyo yan At saka itong mga bias media dyan, gusto kong i-challenge mga kababayan. Gusto ko kong i-challenge itong mga bias media dyan. Bakit hindi nyo laging hina-highlight ho si Dr. Yumol? At saka yung mga nangyayari sa kanya, dapat i-highlight nyo. At saka gusto ko ho panawagan ho sa lahat ng mga gobyerno, yung mga may power talaga dyan, na sana tutukan nyo ho yung kaso ni Dr. Yumol. Bigyan nyo ng konting closure. Closure. May konting closer naman sa kanya. Parang totoo, kasi totoo naman talagang nangyayari sa kanya mga kababayan. Kahit magtanong-tanong ho kayo sa mga nakilala kay Dr. Yumol, sa mga kapitbahay nila, mga mas talagang malapit ho kay Dr. Yumol, talagang napakabait ho na tao na yan. Ang problema lang kasi mga kababayan, hindi ho pinakinggan ng kanyang ang kanyang hinanaing kasi. Kahit meron na mga kababayan, kahit meron na ebidensya, at saka meron ding nakita mga kababayan, si Sir Ivan. Meron ho akong nakita na isang ebidensya na sangkot pala sa talagang totoong sangkot po ang mga frigay ho sa droga na mga kumakalat diyan, mga parang drug lords or ganyan, or merong corruption. Talagang membro ho mga kababayan, at saka andyan na ho siya sa listahan. Andyan na ho sa listahan ang mga frigay ho sa mga high value target. Nakuha ho ito ni Dr. Yumol sa mga iba't ibang agencies mga kababayan. Talagang nakalista na pala talaga na sa Basilan ho ang membro ho ng mga high value target, yung mga frigay. Pero ang pinagtatakan ni Sir Ivan mga kababayan, doon ho sa picture, bakit may kasamang pulis? Di ba parang mga kababayan, nakakapagduda Nasa listahan o siya bilang high value target yung mga furigay, pero parang malapit sa kay furigay yung mga mga kapulisan. Ito yung mga ipinagtataka natin At saka alam niyo mga kababayan, abay ako talagang naawa ako kay Dr. Yumol kasi nakita ko ito sa kanyang sa kanyang Facebook page. At saka ipinost rin ito ni Madam Maharlika. Kasi ang nakalagay ho dito sa kanyang letter mga kababayan, sabi niya dito, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang gumamot ng tao. Pero sinagad ako ng mapang-aping sistema na nagamit ang batas ng cyber libel para ipitin ang mga taong tumatawag ng maayos na pamumuno. Masyado akong inapi at ilang beses pinagtangkaan ang aking buhay ng pamilya Furigay. Masyado akong inapi ng judge na humahawak ng kaso sa Branch 12 ng Zamboanga City, si Judge De La Piña. Tingnan nyo, take note niya mga kababayan, judge niya naging kasangkapan siya ng mga drug lord ng Lamitan. So tingnan nyo mga kababayan, talagang naipit siya ho dito, hindi ako pinakinggan. Ang hindi ito magets ni Sir Ivan, baka kasi siguro maraming involved dito. Maraming involved dito mga kababayan, malamang. Kung talagang halong katina ito, panawagan ko sa NBI, sa mga NBI nga pala, sana bigyan nyo ito ng pansin. Kayo na ho ang mag-imbestiga dito. Marami hong mga ebidensya, mga naglabasan mga kababayan. Nakapost nga sa Facebook, marami mga ebidensya naglabasan At saka challenge ko rin sa NBI, sana tutukan niyo ito at saka tulungan niyo rin si Dr. Yumol. Alam ko naman na hindi maganda ang kanyang ginawa dahil nilagay ho sa kanyang sa kamay niya ang batas, which is hindi dapat mangyayari yon. Pero nangyayari na kasi, kung talagang naagapan na ito ng medyo maaga pa, malamang hindi ito mangyayari. Pangit kasi mga kababayan, meron kasi mga dilawang DDS dyan Meron mga dilawang DDS dyan mga kababayan na lagi hong nasa likod ni PRRD, nasa likod ho ni Senator Bongo. Yan ho ang mga mga kababayan, yung mga surot. Mga surot yan tsaka mga linta ho yan mga kababayan. Kung akala mo, solid supporter ho nila. Pero hindi natin alam ang pinagagawa ng mga kababayan. Kawawa lang ho si PRRD at saka Senator Bongo dito. Parang lumalabas kasi mga kababayan, yung mga surot na yan parang nag-iisip lang sa kanilang karir. Nag-iisip lang sa kanilang karir mga kababayan. Binaliwala ho nila si Dr. Yumol. Paano lang to?
Sana naman panawagan ho sa mga sa mga otoridad naman diyan. Tulungan na natin si Dr. Yumol. At saka ito mga kababayan, meron kukurtin ko naman tong gonggong na ito na vlogger na ito. Meron kasing bagong post mga kababayan. Akala kasi niya hindi ko binantayan to. At saka meron tayong solid viewers dito na talagang nagsusumbong kay Sir Ivan. Sabi niya, Sir Ivan, meron na namang bagong post yung si gonggong na yung may pagababa rin eh. Sabi niya mga kababayan, bakit daw ipinagtanggol daw yung killer. Sabi niya maambisyon daw yan si Dr. Yumol at saka hindi daw lumaban ng patas. At saka alam niyo mga kababayan, doon ako medyo uminit yung tinga ko. Ipag si ipopost na naman niya or itutulak na naman niya, masangkot na na naman si BBBM dito dahil nga sa kulay ni Dr. Yumol. Dahil 'di ba BBBM supporters siya at saka Binday Sara supporters si Dr. Yumol. Parang ikinakabit na naman niya dito yung mga Marcos supporter dahil daw natural na daw sa ating mga attitude mga kababayan, katayo ho mga Marcos supporter ay normal na daw sa atin ang gumawa daw ng krimen. Gonggong kasi to eh. Nagpapansin mga kababayan, nagpapansin kung gusto niya i-call out niya lang si Sir Ivan saka magkurutan kami dito. Tingnan lang natin kung sinong masasaktan dito. Ito mga kababayan, pangit to eh. Nagbibigay ko siya ng mga fake news sa kanyang mga viewers. Ayaw na ayaw ni Sir Ivan na mga ganyan. Membro to ng salot ng lipunan eh. At saka itong sabihan niyo yung vlogger niyo, mga dilawan, yung vlogger niyo si Josh. Pangit yung ipinalabas niya. Akala niya hindi siya binabantayan. Okay lang naman kasi magsasalita siya ng kanyang karapatan niya naman na magsalita. Huwag niya lang idamay ho ang mga Marcos supporter dito kasi labas na ho sa issue ni Dr. Yumol. Labas ho sa issue ni Dr. Yumol ang mga Marcos supporter at saka yung bagong administrasyon ho natin. Adams, dapat isipin mo yan. Ilabas mo dyan ang mga BBM supporters. Hindi ho kami ganon. Napaka God-fearing ho na mga BBM supporters. Napaka God-fearing ho niyan. At saka talagang we are abiding the law. Ito, sumusunod kami sa law. Itong dilaw na kababayan, ganyan talaga mag-isip yan eh. Makapanira lang, wagas. Hey! Good luck na lang, good luck na lang sa inyo. So alam ko naman mga kababayan, nag-gets ko na kasi bakit siya ganyan. At saka yung mga ibang mga vlogger mga kababayan na mga dilawan. Dahil nga 'di ba si Forigay mga kababayan, liberal ho yan, liberal. At saka lagi niyang nakasama si Lutang. Si Santa Mama mga kababayan, lagi niyang nakasama niyan. Kaya nga medyo nasangkot ang kulay nila mga kababayan doon sa issue ni Forigay at saka ni Dr. Yumol. Normal naman siyempre, kukorte na namin liberal 'yon eh. At saka dilawan 'yon eh. Pero wag mo lang isama ho dito na pagiging kulay ni Dr. Yumol na red. Wag mo na lang isama. Bahala ka na lang dyan sa vlog mo. Okay? So mga kababayan, balik ho tayo. Kung sino ho ang tinutukoy ni Sir Ivan, sino hong may sakit dyan sa Senado? Nasagot yun na ba lahat? Nasagot yun na? Para babasahin ko yan mga kababayan. So ngayon, ang ibig ko hong sabihin kung sinong may sakit dyan sa Senado mga kababayan, yung nandun po sa SONA, yung hindi ho pumalakpak mga kababayan. Alam ko, kilala nyo na yun, yung hindi ho pumalakpak. Bakit siya hindi pumalakpak mga kababayan? May sakit kasi siyang arthritis ang kanyang kamay. May arthritis ang kanyang kamay kaya hindi siya nakapalakpak mga kababayan, nakaganon lang. May sakit yun na arthritis alam ko Gotcha. But anyways mga kababayan, dahil nga hindi siya pumalakpak mga kababayan, dahil nga hindi niya nagustuhan yung mandatory ROTC mga kababayan. Yung mandatory ROTC kasi sinabi niya ni PBB mga kababayan na ibabalik niya ho, i-revive niya ho yung mandatory ROTC para ho magkaroon ng ating mga kabataan mga kababayan ng ng pagiging disiplinado at saka well organized at saka marunong rin sa mga gawain ng mga military mga kababayan. Maging reserve military at saka talagang marunong ho silang rumispeto mga kababayan. Itong si Hontivirus mga kababayan, hindi niya kasi nagustuhan. Sabi niya, hindi ko pa rin susuportahan ang mandatory ROTC. Yung mga passion nila sa buhay ay military service tulad ng late husband daw niya na PMA graduate. Full support ako sa mga batang yun. Pero yung ibang mga kabataang Pilipinong gustong maglingkod kay Inang Bayan sa mga iba pang paraan, huwag natin silang pipilitin.
Bakit? Inatatakot itong si Hontiveros mga kababayan kasi dyan sa UP, yung mga maraming NPA dyan, malilintikan kasi mga kababayan. ayaw kasi nila na magigising ho sa katotohanan yung mga kabataan natin mga kababayan, kaya ayaw niyang suportahan ang ROTC. Wala na siyang choice mga kababayan, tuloy na ho yan. Sinabi na kasi yan talaga ni PBBM. At saka maraming mga senador na sumuporta dyan mga kababayan, marami hong senador. Si Hontiveros mga kababayan, kaya nga ayaw niyang pumalakpak At saka meron akong isang napansin. May napansin ako mga kababayan. Ewan ko kung napansin niyo yun. Pero nung after nga sinabi ni PBBM mga kababayan, yung mandatory ROTC, i-revive niya ho, si Doktora Clarita Carlos mga kababayan, hindi ho siya pumalakpak. Pumalakpak na lang ho siya pagkakita ho niya, nakita na siya sa kamera. Hindi niyo napansin? I-review nyo. At saka highlight yan ngayon. Bakit kaya nga naman kababayan? Kung hindi nga pumalakpak yung sa gilid niya, hindi na rin siya pumalakpak. Bakit? Nakita na siya sa kamera Kaya pumalakpak na siya, napilitan mga kababayan. Hindi na muna ako magko-comment kay Dr. Clarita Carlos. But anyways, gusto kong babantayan ko siya mga kababayan. Babantayan ko na siya. Starting today, babantayan ko na ho si Doktora, si Ma'am Clarita. Bakit Doktora? Doktor naman nga talaga siya si Ma'am Clarita Carlos mga kababayan. Kasi marami nang sumbong ni Sir Ivan. Sir Ivan, tingnan mo naman si Ma'am Clarita Carlos. Anyways, don't worry. Babantayan ko na yan mga kababayan. At isa pa nagngangaw-ngaw dito mga kababayan. Ito pong laging yung natutulog lagi, si Tabatchoy diyan sa Senado. Yung laging natutulog, si Drilon. Nagreklamo rin mga kababayan. Sabi niya, wala akong narinig sa reforma sa ating justice system. That is something I must assert na pagkukulang sa naging suna ng Pangulo. Bakit nila hanapin yung justice system? Meron naman tayong justice system na current. Alam ko naman na pag-uusapan niya ni PBBM sa next suna niya. Sa pagkangayon, yun pa po ang kanyang priority, yung mga sinasabi ni PBBM mga kababayan sa suna niya. Yun pa lang po ang priority muna sa ngayon. Alam ko sa next niyang nasuna, malamang babanggitin na niyan mga kababayan. Hindi naman kailangan muna ng justice system yung current lang muna yung gagamitin natin. At saka alam nyo kababayan, alam ko na bakit sila nagngangaw dito. Teka lang. Alam nyo ba, nakalimutan ko May post kasi ang mga kababayan, may post kasi itong Inquirer. Alam nyo ba, dahil daw hindi pumalakpak si Hontiveros mga kababayan, dahil talagang humanga daw yung netizens, humanga daw kay Hontiveros na hindi siya nagpumalakpak kay PBBM. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo mga kababayan? Malamang hindi ho yung nag-praise yung kay Hontiveros. Siyempre mga dilawan yun. Siyempre, mga dilawan yun ang natuwa na hindi niya pinapalakpakan si PBBM. Bakit? Na-expect yung Inquirer na lahat ng mga Pilipino natuwa kay Hontiveros. Do you think itong Inquirer? Inquirer, alam ko naman kasi itong Inquirer mga kababayan, dilawan to gusto niyang palabasin dito sa kanilang balita. Bias media naman kasi to. Gusto niya palabasin dito sa kanyang balita na lahat daw ng yung mga netizens daw natuwa na hindi daw pinalakpakan si PBBM. Huwag niyo na lang kami isama, Inquirer. Huwag niyo hong isama ang lahat. I-mention niyo na lang ang mga dilawan, mga pink dilawan ay natutuwa sa hindi pagpalakpak ng Hontiveros kay PBBM. Para klaro ho. Siyempre, mas marami ho kaming natuwa. Mas marami ho kaming natuwa. So anyways naman mga kababayan, forward naman tayo. Pupuntahan natin ang Rappler. Kasi ang Rappler mga kababayan, gumawa na ho sila kayo ng mga fact-checking daw. Yung mga sine-check nila lahat, yung mga pinagsasabi ni PBBM. Even though, napakaganda naman kasi ang mga nasabi ho ni PBBM mga kababayan, very straightforward. Wala akong masabi mga kababayan, napakaganda. At saka marami na naman dito dahil nga sa teleprompter. Ganito na lang mga kababayan. Ganito na lang ho. Kasi huwag na lang kayo magpalitan ho ng salita. Meron kasi talagang teleprompter. May teleprompter ho mga kababayan. Meron ho yun. Kaya lang,
kung sa English pa, may but. May teleprompter, pero parang hindi ginamit ni PBBM mga kababayan. Nakikita ho sa kanyang mga mata, hindi niya ginamit. The same pa rin doon sa inaugural niya. Bakit? May teleprompter, yes, pero ginawa niya ho lang notes. Parang mga notes niya ng mga kababayan, mga reference na ho, in case so makalimutan niya ang kanyang sasabihin. At saka andun na rin, naka-organize ang lahat ng kanyang mga titles or mga niya sa kanya pagsasabi ng mga priorities mga kababayan, andun na kasi nakalahat. It doesn't mean nagbabasa siya ho lagi. Bakit? Kasi alam na niya mga kababayan ang kanyang sasabihin at saka nasa puso kasi niya ang kanyang sinasabi. Galing ho sa puso. Kaya ganyan si PBBM. Mag-speech, galing ho sa puso niyan. Dito sa isip at saka sa puso. Kaya kung titingnan ninyo na maigi, parang wala siyang teleprompter. Take note, may teleprompter po. Okay? May teleprompter ho dyan, mga kababayan. So anyways, mga kababayan, marami kasi nagre-reklamo. Baka na naman ako Pero totoo naman talaga, may teleprompter yun, mga kababayan. At saka, ang napakaganda rin doon, mga kababayan, meron kasing isang dilawan, babalikan ko lang tong Rappler. Meron kasing dilawan, mga kababayan, na hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Sabi niya kasi dito, parang hindi ko na nakita sabi niya mga kababayan, dahil doon nga sa speech niya ni PBBM, di ba, nagsasalita siya ng English mga kababayan, dahil nga sa yung topic niya is about sa economics, sa ekonomiya natin, di ba, nag-i-English niya mga kababayan. Meaning po ang kanyang target audience yung international. Kasi alangan naman siya magsasalita ho siya ng Tagalog mga kababayan, kung kinukort ho niya yung international. Para parang sa investor para mapasok niya mga investors mga kababayan. Nanghihingayat ho siya na para makapasok tayo ng investors. Kaya nag-i-English siya lagi. Kung napapansin nyo, yung tungkol na ho sa agriculture, at saka mababanggit ho niya dito about sa mga domestic issues, yung mga domestic issues, at saka ang target audience niya dyan, yung mga local. Siyempre, yung mga kababayan, yung mga farmers, yung mga mangingisda, or whatsoever, basta sa mga Pilipino ng target niya mga kababayan, siyempre, nagtatagalog ho siya mga kababayan. Very remarkable, at saka napakaano niya mga kababayan. Brilliant talaga Napaka-brilliant idea Tinagalog niya ho para maintindihan ho lahat. Meaning, ang kanyang target na audience, ang lahat ng mga Pinoy. Kung sa economic na naman ang kanyang topic, mag-i-English siya kasi ang target niyang audience yung international. Gets na dilawan. Kasi niya mga kababayan, ang ibig niyang sabihin kasi ipinalabas dito, hindi ko nawala yung article ko dito, nawala yung balita ko dito, baka ninakawan tayo. Kasi niya ipinalabas niya mga kababayan na parang sa dating daw sa speech ni PBBM, nag-English siya at saka nag-Tagalog, doon daw malalaman yung by class, yung katayuan ng buhay mga kababayan. Parang sabi niya, kung mag-English niya, target niya para daw sa mga rich. Kung sa yung mag-Tagalog naman siya, target daw para sa mga poor. Napakapangit yung mga ganyan mga kababayan. Ganon kasi mag-iisip yung mga dilaw mga kababayan. Ganyan kasi mag-isip. Napakabaliktad talaga mag-isip Napakabaliktad. Iyon nga talaga mga kababayan, depende ho yan sa target ng kanyang audience. Target audience niya, depende kasi yan. Kaya brilliant ho ang ginawa ni PBBM mga kababayan. Nag-English siya, kung target niya ang audience, international, nag-Tagalog siya, kung kanyang target ay ang domestic issues. At saka yung mga local ho, ang kanyang target na mga audience. So clear na, dilawan, clear na. Ito tayong mga dilawan mga kababayan. Basta makapagsabi lang, basta meron lang sasabihin, maninira kagad. At saka siyempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna i-shoutout si Manong. Yung naggumawa ho ng mga bobblehead mga kababayan, during ho sa SONA kahapon, sino-showcase ang kanyang mga gawa mga kababayan. Maganda talaga tingnan ito. Maganda tingnan kasi. Shoutout kay Manong. Hindi ko lang alam kung anong pangalan niya. Basta mabuhay ka talaga Manong. Mabuhay ka. At saka big salute sa iyo si Sir Ivan. At saka in behalf of the JLRB TV community, kami po'y hangang-hanga sa iyo. At saka big salute sa iyo. Bagsalat kay Kuya. Ganda ng ginawa niya kasi, yung bobblehead mga kababayan kay BBM at saka si BP Inday Sara. Ginawa niya ng parang puppet mga kababayan, saka bobblehead, maganon-ganon yung ulo. Ganda kasi tingnan. So anyways, forward naman tayo.
Pupunta tayo dito mga kababayan. Ano naman, katuwaan naman to, katuwaan. Kasi, di ba, sinasabi ng mga dilawan mga kababayan na meron daw multiverse. Explain ko na dito kung ano yung multiverse. Hindi ko nakakaalam. Sa mga bagong natin, pasok dito, at saka hindi alam yung multiverse, parang ibang mundo daw. Sa ibang mundo, sinasabi kasi nila noon mga kababayan na doon sa kabilang mundo or sa ibang multiverse, daw doon si Lutang, presidente daw si Lutang doon. Ngayon, ilagay rin natin na sa multiverse si Renato Reyes mga kababayan. Si Renato Reyes, ilagay rin natin doon sa multiverse. Babasahin natin ang kanyang attitude. Gusto ko na yung kinagawian ni Renato Reyes mga kababayan sa mga kabulustugan niya dito sa dyan sa Pilipinas, babalik na rin natin. So itong statement mga kababayan. Ayon kay Renato Reyes, sabi niya, wala naman akong nakikitang mali sa administrasyong Marcos. Sang-ayon ako sa lahat ng plataforma at economic policies ni Pangulong Marcos. Never ko naisip na lumaban o magprotesta sa gobyerno. Hindi ako naniniwala na diktador, pasista si Pangulong Marcos. Sana ganyan mag-isip si Renato Reyes mga kababayan, no? Wala sigurong problema dyan sa daan. Agree ba kayo sa akin kung ganyan mag-isip si Renato Reyes? Wala siguro mga aktivista dyan. At saka wala nagrarally. Siyempre mga kababayan, ito, salot ng lipunan to eh. Sana ganyan siya mag-isip mga kababayan. Napakaganda sana ng Pilipinas. At saka medyo matatanggal rin ibang mga termites dyan. Kung wala si Renato Reyes mga kababayan, matatanggal rin ng konti na mga termites dyan sa Pilipinas. Kasi bakit? Pasimuno to lagi sa rally mga kababayan eh. Kung saan yung sa mga rally, siyempre andyan si Renato. Siyempre well-funded eh. Sana ganito mag-isip si Renato Reyes mga kababayan, no? Wala sanang problema yung Pilipinas. At saka medyo may pagka-peace. So speaking of peace, dahil napag-usapan natin ang peace mga kababayan, babalikan natin ang Rappler. Kasi sabi nila, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. delivered his first SONA for an hour and 14 minutes that highlighted a 19-point legislative agenda but excluded human rights, justice, and peace. Sabi niya, ito daw yung mga issues that have hounded the previous regime. Bakit na napanggit tong peace? Itong peace na naman eh. Itong peace na naman talaga eh. Alam nyo, convicted Maria Risa, at saka sino pang nagsulat itong gonggong nito sa article ninyo, sana matanggal na kayo, dapat total shutdown na kayo. Dapat total shutdown na talaga kayo eh. Sino bang nagsulat itong gonggong to? Si Pia ba? Ito bang si Rambo? Or anong pangalan ng isa? Nakalimutan ko, basta sila, yung mga vlogger. Bakit nyo pag-usapan dito yung peace? Napaka-simple lang ho, napaka-simple lang ho ang answer dyan. Talagang tanggalin lahat yung NPA. Tanggalin na lahat yung mga aktivista. At saka tanggalin na ho lahat ng mga anti-government. Magkakaroon ho tayo ng peace. Simple as that. Kayo, Rappler, isa kayo sa hindi nagbibigay ng peace. Kasi, bakit? Kayo ho ang taga-solsol ho ng mga ibang mamayang Pilipino na nauto ninyo kasi mga palalabas ninyo mga fake news dyan, nauto nyo kasi mga ibang Pilipino dyan. So meaning, do you think na magkakaroon tayo ng peace kung andyan pa rin kayo? Isip-isip naman, tsaka tanggalin si Renato Reyes at tsaka patamikin na yan. Dapat bawal na yung lahat ng rally, magkakaroon ho tayo ng peace. Punta naman tayo sa human rights. Bakit ba bang meron sa human rights? Ang ibig nyo bang sabihin dun sa martial law? Alam ko martial law kasi Marcos ngayon eh. Alam ko naman sa martial law, ang human rights nun, sa martial law, kayo-kayo lang naman ang nagbabanggaan nung panahon na yon. Kayo-kayo lang naman nagpapatayan nung panahon na yon. Huwag niyong idamay ang mga Marcos. Kasi ang mga Marcos, kilala ho natin na napakabait. Napakabait. Nakikita naman natin sa mga balita na noon kay late President Ferdinand Marcos Sr. Ayaw na ayaw niya nga na yung hilabtan mga kababayan, yung hilabtan yung mga aktivista at yung mga nagrarally. Diba sabi niya talagang total pabayaan daw sila. Diba sinabi niya nga yun,
Pero yung mga nagpapatayan doon mga kababayan, yung mga NPA lang naman, din, at saka yung mga maitim na budhi, sila naman nagpapatayan ng panahon na yon. Kaya, Rappler, wag mong i-brought up ang martial law or martial law na human rights. Wala, hindi na kailangan yan ngayon. Pangit yan. Pangit yung article ninyo. At saka yung sa justice, hintayin nyo na lang yung justice. Maririnig nyo yan. Justice, hintayin niyo lang muna si Attorney Remulla. Hintayin niyo lang si Attorney Remulla. So, Dilawan, klaro na tayo. Klaro na ha. Sana magpakabait na kayo. Magpakabait na sana kayo So anyways, abay, medyo mataas ang ating daldalan mga kababayan. No? Ganyan si Sir Ivan, may pagkadaldal talaga Anyway, shoutout rin natin ang ating mga solid viewers at saka mga viewers na hindi nag-i-skip ng ads ni Sir Ivan. At saka, siyempre, pasalamatan rin natin ang ating mga solid viewers na nagpapadala ng super thanks. Thank you so much. Thank you so much ni Ma'am Evangeline Casiro. Nagpadala ng super thanks, nagpapakulay ng $10. Tsaka syempre, kumustahin rin natin ang ating mga pinalangga at saka mga pinakamamahal na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po. And of course, ang ating mga Marcos loyalists na lagi pong sumusubaybay kay Sir Ivan at saka talagang totally sumusuporta kay Sir Ivan. Hello ho sa mga Marcos loyalists. Thank you so much. Siyempre, shoutout rin natin ang mga membro ng El Shaddai, ang mga membro rin ng Iglesia ni Cristo. Hello po, kumusta sa inyo? And of course, ang mga membro ni Pastor Kibuloy. Thank you so much. The Kingdom of Jesus Christ, mga viewers ni Sir Ivan. And of course, hi din sa Church of God International, kay Brad Ely na mga membro. Thank you so much. And of course, ang ating pasalamatan rin natin at saka kumustahin ang lahat ng mga kapatid natin na mga Muslim. Assalamualaikum mga kababayan. And of course, shout out rin ang ating solid viewers na si Ma'am Dina Kaguyong from California. Shout out kay Ma'am Lydia Prudencio from Milan, Italy. Hi din na kay Ma'am Elsie Chung from New York City. Shout out kay Ma'am Lily Yaretz from Alberta, Canada. Hi to Miki Suzuki from Japan. Shout out kay Ma'am Corazon Abogado from Canada. Hi to Ma'am Belen Nemik from Vienna, Austria. Hi to Ma'am Catalina Batarao from Macau. Shout out kay Ma'am Grace Martinez from Edmonton, Alberta, Canada. And hi to Ma'am Nympha Soriano from Singapore. And of course, shout out rin kay Ma'am Teresita Balungkas from Salida, California. Hi to Ma'am Gloria Reyes from Hagonoy, Bulacan. Hi to Sir Gregorio Sanchez from Montalban, Rizal. And hi to Ma'am Feli from Germany. And hi to Ma'am Lingling from Hong Kong. So thank you so much. Thank you so much. So kung nakaabot ka dito sa portion na ito mga kababayan, sana nakapag-like na ho tayo. At saka libre naman po kayo na mag-share sa ating video para marami pa hong makakita sa ating balita mga kababayan. At saka hindi ho sa mga well-informed na mga kababayan natin. At saka thank you, hopefully nakapag-subscribe na rin tayo mga kababayan. Just press subscribe at saka i-select nyo na rin ang notification bell at saka i-select nyo rin ang all. Para every time po na mag-upload ng bagong video si Sir Ivan, unang-una ka na makakita nito at saka dahil i-notify ka po ni YouTube. At saka huwag kalimutan mga kababayan, very important, mag-pray ho tayo lagi kay Lord Jesus Christ na sana yung mga salot ng lipunan, yung mga membro ho ng UKOK at saka yung may virus ng utak dyan sa Senado, sana magtino ng mga kababayan. Sana hipuin ho ang kanilang utak. Sana susuportahan na sila for full support sa Marcos administration at saka magkakaroon sana tayo ng peace of the world. Sana i-pray natin mga kababayan at saka i-pray rin natin ang safety po ni PBBM at saka ni Inday Sara. Dahil sila po ang susi dito mga kababayan para ho sa kaunlaran ho ng ating bansa. At saka magpasalamat tayo kay Amang Diyos sa lahat ng mga blessings na ating na-receive araw-araw at saka sa mga blessings po na hindi natin nakikita. Magpasalamat din tayo kay Amang Diyos mga kababayan na hanggang ngayon nakahinga pa tayo at saka binigyan niya tayo ng magandang buhay. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.